I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At alamin na natin ang latest sa Bagyong Helen mula sa ating resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Magtari, magandang umaga po muli sa inyo. Good news, Ivan. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Helen. Dahil dito, wala na pong public storm warning signal sa anumang bahagi ng bansa. Sa ngayon po ay patuloy ng kumikilos palayo ng bansa ang Bagyong Helen at sa pagtataya ng pag-asa, huling namataan ang Bagyong Helen sa layong 290 kilometers sa hilagang kanluran ng Lawag City. At dyan po yan sa Ilocos Norte, taglay nito ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour near the center at bugsong aabot sa 100 kilometers per hour. Pakanluran, hilagang kanluran po ang direksyon nito at sa bilis na 24 na kilometro kada oras. Dito sa storm track ng Weather Central, tinatahak ng Bagyong Helen ang direksyong patungo ng mainland China. Kaya po pag ito ay nakalagpas dito sa West Philippine Sea, ay maaaring tumama po ito dito sa may bahagi ng Hong Kong. Pero kahit wala na sa par ang Bagyong Helen, patuloy pa rin itong pinapalakas ang hanging habagat na siya namang nagpapaulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon hanggang dito sa may Western Visayas. Kaya makikita nyo po dito sa ating rainfall forecast na malawak pa rin po itong kulay green dito sa buong Luzon. At mayroon pa ng mga kulay dilaw at kulay pula sa bahaging ito ng Northern Luzon, lalong-lalo na po dito sa may western section ng Central Luzon. Kaya asahan po ang pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dyan. Dahil dito ay pinapaalalahanan pa rin natin ang ating mga kababayan natin dyan na mag-ingat at manatiling alerto sa mga biglang pagbaha at paglambot ng lupa na maaaring magdulot ng landslide. Doon naman po sa mga kababayan nating mangingisda, huwag muna po kayong makipagsapalaran na pumalaot dahil kahit wala na pong bagyo sa PAR ay matataas pa rin ang alon dito po sa seaboards ng Luzon hanggang dyan po sa may Western Visayas. Narito naman ang schedule ng high tide at low tide para sa mga kababayan nating nakatira malapit sa Manila Bay. Mamayang 8:37 ng umaga po ang high tide dyan, may taas na 1.25 meters habang 0.09 meter naman po ang low tide mamayang alas 5 ng hapon. At para sa mga kababayan nating papasok sa opisina at eskwela dito sa Metro Manila, baunin pa rin po ang inyong payong at iba pang panagkasaulan dahil asahan pa rin po ang mga mahinang pag-ulan sa umaga hanggang sa pagsapit po ng hapon at gabi. Narito naman po ang magiging lagay ng panahon sa iba pang bahagi ng Luzon. Dito po magkakaroon ng tuloy-tuloy ang pag-ulan pero unti-unti na pong gaganda ang panahon habang lumalayo ang bagyong si Helen. At dito naman sa Visayas, ganun din po magkakaroon din ng mga dagliang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. At sa mga kababayan natin sa Mindanao, mas magandang lagay po ng panahon ang inaasahan maliban na lamang sa ibang mga pag-ulan, lalo na dito sa may Kidapawan at dyan sa may General Santos. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.